Hi Gahumers! Welcome to the first part of the year-end talks. Sa episode na ito, nakausap ko sina Kuya Steve and Ate Danica. And our topic revolved around mental health. Yung battle, yung journey, and yung testimonies of victory. And of course, the learnings they gained that they wanted to share. I am Gab Sumaria and this is the Kristiyanong Kabataan Talks. Enjoy listening. Another question, ano yung isang malaking challenge na napagtagumpayan mo this year? Okay, so take note, napagtagumpayan. So, ibig sabihin, natapos na. Sige, Steve. Great. Ayun. So, isa sa mga pinaka talagang napagtagumpayan ko this year, kasi kung actually i-reveal ko to ngayon, 2020 2021, ayan, so 2021 na-diagnose po kasi ako. So na-diagnose po ako with general anxiety disorder po. So parang hindi ko po talaga pinalam kahit kanino, kahit sa inyo po, kahit kina Papa Ray, sa parents ko, hindi. Wala akong kasi ngayon pa lang. Wala akong pinaalam kahit si kanino, wala akong pinaalam, sarili ko lang. Yan, so ang nakakaalam lang talaga tatay ko tsaka nanay ko. So tsaka yung doctor, siyempre. So ayun, but then kasi dumaan nga talaga ako sa ayan, isa talaga sa pinaka down moment ko talaga yung 2021 kasi sobrang naging challenging yung mental health sa akin. While I'm studying psychology din, pa ako nun, 4th year pa ako that time, graduating. Nangyari yun dahil financially struggle kami nung pandemic. As in talagang lahat nawala. Working student kasi ako nun, pati ako natanggal. Kaya lahat yun nagsabay-sabay, nag-pile up. Tapos parang dumagdag lalo. Ayan po. So sa mga hindi pa nakakalam, ang general anxiety disorder po is para siyang in general na lang po, in general explanation, para siyang kunwari kapag makakita ka ng isang tao, kunwari si Gab, makita lang kita, ang isipin ko may gagawin ka na kagad sa akin. Parang ganun yung feeling ko, na tatakot agad ako, or na agad ako, nababalisa agad ako na parang may gagawin ka sa akin anytime. Ayan, so sa lahat ng tao, as in general, kahit hayop, oo. So as in lahat, general. Kaya sobrang talaga siya sa akin, naging struggle din talaga siya sa akin kasi parang kasi ako social butterfly kasi akong tao nung college ako. So nawala, parang naging ako bigla nung naranasan ko yun. Nawala bigla yun nung naranasan ko yung ganong condition. But then talagang ko siya, parang iniyak ko talaga siya sa Panginoon that time. Iniyak ko talaga siya sa Panginoon na, Lord, hindi ko kaya yung ganitong kondisyon. Hindi ko kaya yung maranasan yung ganito na pagdududahan ko lahat ng tao. Kahit yung mga magulang ko, pagdududahan ko. Kahit yung mga katatakutan ko. So iniyak ko yun sa Panginoon. Matagal siya as in talaga sobrang tagal. Nagkaroon siya ng medication, pero 1 year lang yung medication. So ano yung na-experience mo kaya na parang nag-lead sa'yo na magpa-diagnose ay magpa-check up? Ayun, isa talaga, yun nga sinabi ko kanina na nag-pile up lahat nung nag-pile up lahat nung nung pandemic, lahat yun.
Actually kasi meron talaga siyang pinaka root cause talaga. Pinaka root cause talaga kung bakit. Ito. Kasi that time 2020 before pandemic, ayan. So before pandemic, ano talaga siya? Nagsabay-sabay talaga lahat ng nagsabay-sabay talaga lahat ng problema talaga. Yung magulang ko muntik na maghiwalay, yung kapatid ko, yung bunso, tsaka yung pangalawa muntik na magkapatayin. Nagkapatayan talaga kasi ayun, nag-aamba na sila magsaksakan. Then ano din kami noon, financially struggle. As in talagang zero kami. Then academics, then hanggang as in talagang sobrang dami nun, nag-pile up yung lahat. Then dumating nung 2020, even the virus even the coronavirus, COVID, nagkaroon talaga ako ng anxiety noon that time. Kasi kaya hindi ako naglalabas ng bahay noon that time. Hindi ako nagkukulong ako sa kwarto. Ayan, so ayun, nag-lead. Ayun nga, mabang kwento na kung bakit ko na-overcome. Ayan, to make the story short, nung mano ko na siya, I get starting better na nung 2024. Ayan, so nung 2024 naging okay na lahat. Nawala na yung nasa isip ko pa rin, na babalisa pa rin ako in my mind. But hindi ko na siya pinapakita sa tao. Parang inaano ko na kasi siya, piniface ko na siya. Nag-work na ako nun. Actually, nung work ko nun, pagkasimula ko ng work ko, hindi ako pala communicate sa trabaho. Kaya nag-end up yung kaya nga buti, thankful din ako sa Lord kasi yung mga katrabaho ko din noon, nag-end up sila na mag-adjust din sa akin. Hindi nila ako binibigyan ng pressure. Kaya isa din sila sa naging factor kung bakit ako nakaka-recover. Ayan, so but then ito na naman 2024 na nung bumagsak ako sa exam. So nung bumagsak ako sa exam, parang bumalik na naman lahat. Hindi naman siya yung kalalanan nung una. Oo. But na siya, it's a simple anxiety na siya. Parang pero sinamahan siya bigla ng depressed. Na-depress ako, nasa depressed state ako noon. Parang hindi ako makatulog, hindi ako makakain ng maayos. Wala ako sa time kumain. Yung devotion ko na that time, palyado. Parang I think 2 months akong hindi nakapag-devo. Yun that time, after the exam, 2 months ako hindi nakapag-devo talaga dahil nga lugmok ako. Hindi ko talaga hindi ko talaga makuha, hindi ko magasp kung ano yung kailangan kong gawin. But then 2025, ito talaga, actually na-conquer, parang na-overcome ko na siya nung June. Ayan, so June nung 2025 na, meron talagang nagano sa akin, meron nag-reach out sa akin. May nag-reach out sa akin na tao. So ano siya, kaklase ko siya dati. Ayan, kaklase ko siya dati. Isa siya sa mga nasharean ko nung senior high ako. Ayan, so nadala ko na rin siya sa church pero umalis din siya. Pero nagtuloy siya sa ibang church. So nag-reach out siya sa akin. Nagano siya sa akin na kung maaari mag-usap kami. Nag-usap naman kami. But then habang nakikita ko yung buhay niya, nag-step up talaga siya para sa Panginoon. Ngayon, siya ngayon part na siya ngayon ng worship team din. Then, isa din siya sa mga leaders ng youth. Ngayon, kinausap niya ako. Tinatanong niya kung may nangyari ba lately. Kasi nga, nagpo-post din ako nun. Tinanong niya kung lately kung ano yung nangyari. Sabi ko sa kanya, nag-open up ako sa kanya na ito yung nangyari sa akin. But then bigla siyang nag-share sa akin ng
bigla siya nag-share sa akin na nakalimutan ko na, na nakalimutan ko na talaga matagal na. Yung may isang version na sinare sa akin na ito yung naging life verse ko. Alam niyo naman life verse ko, di ba? Alam niyo? Wala na, di na alam. So, Matthew 11:28, ayan. So, isa siya sa naging, ano ko talaga, isa siya sa naging comfort ko na verse. Naging life verse ko na talaga siya. Kasi, come to me, who are weary and burdened, and I will give you rest. So, talagang pagkaano ko talaga sa kanya, nung sinabi niya yung verse na yun, doon ako naiyak. Doon that time na nawala lahat ng ano ko, nawala lahat ng duda ko, nawala lahat ng ano ko, nawala lahat ng low self-esteem ko, pati yung self-esteem ko tumaas dahil dun sa isang verse lang na yun. Kaya life verse ko. Kasi matagal ko na siya nakalimutan na ito pala talaga yung life verse ko. Kasi ayun, saka nung bigla siyang pinaalala talaga sa akin ng Lord nung ginamit siya. Kaya talagang na-overcome ko siya na dinedeclare ko na talaga siya na na-overcome ko na siya. Kasi ngayon wala na. As in talagang kahit ano pang lapit nyo sa akin, hindi na ako yung mag-iisip ng kung ano-ano. Ayan, kaya yun din yung naging ano sa akin ng Lord na naging wake up call sa akin ng Lord. Kasi nga hindi na lang dapat ako basta tatambay sa ganung sitwasyon. Sabi, pwede mong daanan pero hindi mo siya pwedeng tambayan. Kaya yun yung laging sinasabi sa akin nung sinasabi ng kaklase ko na pwede mo siyang daanan, pero hindi mo siya pwedeng tambayan. Kaya talagang once at all na inano ko na siya, niresolve ko na siya ng niresolve paunti-unti hanggang sa yun nga nawala na talaga fully, hindi naman siya nawala fully pero declared na talaga siya na okay na. Declare ko na siya na okay na ako. Actually last September lang din nagpa counseling ulit ako. Nagpa-counseling ulit ako. Then I was declared na clear sa kasi may test sila na binigay sa akin. So lahat ng test na yung mababa yung anxiety level. So yun talaga yung pinagpapasalamat ko talaga sa Panginoon kasi ito yung naging redemption year ko talaga. So ayun, doon medyo naging marami rin nangyari during 2025 but nagkasakit pa nga ako noon pero ito yung masasabi ko naging redemption year ko. So yun talaga yung naging papasalamat ko talaga laking pasasalamat ko talaga sa Panginoon. Yun. Okay, can I add something regarding with Sige, go. Di ba niya narinig dyan? Hindi. Ako gusto ko lang din mag-add sa sinabi ni Kuya Steve na about regarding sa mental health issue kasi ito yung mostly na-experience ng kabataan. And even ako din na-experience ko rin to. Alam nyo, one thing lang sinabi sa akin ng Lord, I am lack of wisdom. Just only the word wisdom. Bakit tayo nag-suffer ng mental illness, no? Even ako naranasan ko yung ma-depress, maranasan ko yung mga gato ganyan, yung ina-anxiety ako, parang kailangan ko, yung umiiyak ka ng walang reason, alam mo yun, that's anxiety kasi yun just because we are lack of wisdom. Yun lang yung tinuro sa akin ng Panginoon, no? Kaya sinabi dun sa 1 Peter 5:7 na cast your anxiety to the Lord because He cares for you. Na naging technique ko dun, lagi ko pinagpipray araw-araw, Lord, I pray na puniin niyo ako ng wisdom. Kaya kagaya ng share natin kanina na i-anoint natin yung mind natin, yung head natin, na will have full wisdom that comes from Him. Napakahalaga nun guys, wisdom, just wisdom. No? Kasi kung meron kang wisdom, kung ina-anxiety ka, pag naalala mo yung verse, i-surrender mo agad sa Lord, di ba? Na Lord, I surrender this thing. Na ito yung mga iniisip kong bagay na to, Lord,
hindi dapat to nasa isip ko, no? Kaya maraming kabataang Kristiyano ang nag-suffer ng mental health, no? Mental issues or illness, no? Because we are only lack of wisdom. Napakahalaga. Kaya doon ko na-realize kung gaano kahalaga yung hiningi ni Solomon, no? He asked for wisdom, no? So ang daming pwedeng ibigay ng Lord, pero ang hiningi niya ay wisdom. Kaya minsan hindi tayo namamanage yung time natin to do our devotion, our ministry, hindi nagwo-work well kasi we are lack of wisdom. Nakulang tayo ng wisdom, kaya lagi natin ipanalangin na punuin tayo ng Diyos ng karunungan na nagmumula sa Kanya. At pag yung time na yon, pag inaatake ka ng anxiety or alam mong feeling mo madedepress ka, malulungkot ka, always surrender to the Lord, no? Itong bagay na to, i-surrender mo nang, tapos huwag mo nang isipin. Kasi malalaman mo pag sinurrender mo completely yung isang bagay, pag meron kang kapayapaan. Pag alam mo yung gagawin mo, na meron kang hakbangin, meron kang step na ganito, ganyan, no? Ito na step 1, step 2, step 3. So, because you are full of wisdom, di ba? So, mahalaga ang wisdom. Mga Kristiyanong kabataan, pray for the wisdom. Diba? So praise God dun sa mga hindi lang basta challenge, talagang battle. Diba? Na hindi natin alam kung ganun palang kinarap si Kuya Steve, si Ate Dan. Yan yung isa sa mga pinaka natutuhan ko pag ang usapan is about sa mental health. Na kailangan mong maging mabait sa lahat kasi hindi mo alam yung battle sa kinakarap nila. And speaking of mental health, nakamiss din na kung this year kina-consider ni Kuya Steve na yung redemption era. This year din nagkaroon ng team yung youth service natin ng mental health, 'di ba? And nakasama ka rin din sa speaker. So based dun sa ginawa mong kuya, dun sa share mong message about mental health, ano yung kumbaga pinaka mo doon, summary mo doon, ano yung core message na gusto mong matutuhan ng mga kabataan? Kaya yun, yung isa sa pinaka-message ko talaga na isa sa pinaka-summary ko talaga ng shinare ko nung last July is yung the Lord is here with you. Lagi mong iisipin na ang Lord palaging nandyan para sa'yo. Hindi kanya iiwan, hindi kanya papabayaan. Kaya nga sabi nga, tama nga sinabi natin na if you are full of wisdom, malalaman mong hindi na dapat bigyan ng ganyang panahon yung mga bagay na alam mong ikasisira mo lang din, parang ikasisira lang din ang isip mo. Kaya nga the Lord is here with you kasi nandiyan yung presensya niya lagi nakabantay sa atin. Yung yung isip kasi natin minsan hindi natin maiwasan na maisip yung mga bagay na yan, yung mga negative na bagay na yan. But if you are full of wisdom nga, kaya malalaman mo if you are full of promises sa Panginoon, biglang mapasok yun sa isip mo na na wag mong alalahanin ang araw ng bukas. Kasi sinabi ng Panginoon na cast all your anxiety kasi nandyan siya kasi alam mong kapag sinurrender mo yan sa Kanya, hindi kahahayaan ng Panginoon na dumanas niyan ulit. Kaya nga lagi nakabantay ang Panginoon sa iyo. Kaya nga the Lord is here with you, here with us. Kaya isa 'yun sa pinaka summary ng ng message ko nung last July about mental health. Ayan, so disclaimer lang din. Ulitin ko lang. Ayan. Actually, this is a disclaimer lang na hindi natin ini-invalidate lahat ng kasi natural. It's a natural emotions cannot be controlled. Kaya talagang kung ano man yung maramdaman mo, lahat yan ay valid as long as you are accountable to your actions. So okay lang yan na maranasan, pero isurrender mo sa Panginoon kung alam mong
isurrender mo sa Panginoon kung alam mong hindi na okay yung ganong nararamdaman mo, kung nakakaapekto na siya sa buhay mo, sa aspeto ng buhay mo, kahit sa relasyon mo sa Panginoon, iyan mo yan, isurrender mo yan sa Kanya. Again, all emotions are valid, pero kung hindi na kung nakakaapekto na to sa relasyon sa Panginoon, isuko mo na yan sa Panginoon. Kaya yun nga better na message din yan para sa mga nagdadaan sa ganyang state ng mental health nila. Kaya yun. This is just the first part, Gahomers. May kasunod pa. Stay tuned, follow us on Facebook, subscribe to our YouTube channel, like, comment, and share. Kristiyanong Kabataan ng Pag-asa ng Bayan. This is the Kristiyanong Kabataan Talks.